So ayun guys, welcome back to my channel, no? So ayan guys, kung bago pa kayo sa channel ko guys, pa-subscribe ng ating channel, no? At pa-like ng ating video at pa-share. So ayun guys, araw ngayon ay pag-usapan natin yung paglo-lowered, no? So katulad nito, no? So medyo na i-lowered ko siya ng 3 inches, no? So paano ba natin i-lower to guys na hindi pinupukpok itong ating handlebar, no? Kasi kalimitan yung iba ay pinupukpok to, no? Kung mapapansin nyo yung sa atin hindi, pero na-lower natin. Pero pag kayong nilower nyo siya, automatic itong shock natin sasabit dito, no? So may paraan dyan guys kung paano. So hindi ko na i-demo kasi magbabaklas pa tayo ulit ng mga motor, no? So hindi ko lang kasi na-videoan. So i-share ko na lang sa inyo ang dapat yung gawin. So syempre sa unang gagawin natin, tatanggalin muna natin to syempre, no, yung gulong. Pero kailangan meron na kayong pampatong dyan para nakaangat siya, no? Para nakaangat yung motor natin ng ganyan. So maglalagay kayo ng kahit anong pwedeng ipatong dito sa ilalim. Tapos tatanggalin nyo tong gulong. Pagtanggal nyo tong gulong, tatanggalin nyo rin tong tapalodo, no? Kasi ito guys, pagbago pa, so medyo maganit itong ating shock, ito, no? Yan, medyo maganit yan. So pati dito, so hindi may tutulak. Hindi may tutulak ng gusto. So ang gagawin natin, tatanggalin natin to para nakahiwalay itong parehas shock, no? Tapos ito, tatanggalin natin to guys. Ito, nahuhugot lang naman to. Ayan, no? Nahuhugot lang yan. Yan, parang nakapatong lang yan siya guys. Yan, so ayan lang siya guys, no? So nakapatong lang siya dyan. Tapos ito guys, tatanggalin natin to. Kumbaga kahit hindi nyo natanggalin, luluwagan nyo na lang pati dito sa kabila. So ayan, luluwagan nyo rin yan, no? So balik muna natin to guys. Yan, so ganyan lang din pagkakabit nya, tutulak nyo lang din. Yan. Yan. So yan guys, pagka natanggal nyo na yung tornilyo o kaya naluwagan nyo na to parehas, kabilaan yan. So kapitin natin. Yan, kabilaan to guys, yan kabilaan yan, tornilyo. Luluwagan nyo, tapos ito luluwagan nyo rin to guys. Yan, kabilaan to, kabilaan. Yan, to. So syempre bago nyo iangat itong shock, ito luluwagan nyo rin guys, itong dalawa. Kasi itong handlebar natin, ibababa nyo siya ng payuko, no? Bababa nyo ng payuko, tapos tsaka nyo iangat itong ating shock, no? Iangat nyo yung shock at pupukpukin nyo. Pupukpukin nyo dito, di ba meron tayong rubber hammer, yung may goma. So yun ang gagamitin nyo, no? Para umangat. Tapos kayo nang bahala kung ano pwede nyo isukat, kung stick o metro, no? So sa akin kasi may metro ko. So 3 inches ang pares inangat nitong ating shock, no? Pagkatapos guys, pagka naitaas nyo na sa tama na yung ating shock, habang ito ay nasa baba pa, pero hindi nyo tatanggalin to guys, hindi nyo tatanggalin, luluwagan nyo lang to, tapos ibaba nyo lang to para nakaganon siya, no? Pagka ito naman sakto na yung sukat, ang gagawin nyo dito guys, ikakabit nyo na, no? Ihigpitan nyo na to para hindi siya gumalaw. Ihigpitan nyo to, tapos ito tornilyo, no? Ihigpitan nyo, tapos ibabalik nyo na itong tapalodo at saka yung gulong, no? Ibabalik nyo na. So bali ang iuhuli natin itong handlebar, no? So pagka pagka natapos nyo na, naigpitan nyo na lahat yung mga kailangan na tornilyo, syempre dito na tayo sa handlebar. Ngayon pagka inangat nyo siya guys, pag inangat nyo siya ng ganon, mag-ano yan, medyo maglalak siya, gawa nito, no? Gawa nito nung ating siya, kasi nga hindi siya pasok, no? Hindi siya pasok dito, kumbaga may sabit. So ang gagawin nyo na lang guys, para may sagad nyo ng ganito, kukuha lang kayo ng kahoy na medyo flat, no? So kukuha nga tayo guys para may sample tayo sa inyo. So ayan guys, katulad dito, ayan, oh, ditong kanipis na kahoy o kahit anong kahoy lang guys, no? Ayan. Tapos ang gagawin nyo guys, itutukod nyo rito sa tornilyo. Ito ako, nakikita nyo, ito itong tornilyo na to, no?
kahit tigisa lang, kahit dito muna at sa kabila, no? Ang gagawin nyo, tutukod nyo lang ng ganyan, tapos tsaka nyo iaangat to, no? Pagkaangat nyo, tsaka nyo pupukpukin ng kahit kamay lang guys, kahit paangat-angat lang, pa ganun-ganun lang, no? Para pumasok at makuha nyo yung tamang sukat na gusto nyo, no? At kung mapapansin nyo sa loob, hindi natin siya pinukpok, pero medyo umano siya, kumbaga yung yumupi ng kaunti, no? Yumupi ng kaunti, pero kung makikita nyo, wala siyang damage, no? Kasi ang nagpayupi na sa kanya ay itong ating shock, tsaka yung itong pagtulak natin ito ng kahoy, no? So gano'n lang siya guys. Hindi na kailangan na tatanggalin natin itong handlebar natin, tatanggalin itong mga grip, yung mga cable. Hindi na kailangan tanggalin yung guys, no? At dagdag trabaho pa yon. So ang gagawin nyo lang yun, ibaba nyo lang pagka nakikita nyo na angat nyo na to. So pwede nyo lang iangat ng gano'n, no? At least hindi pa madadamage yung handlebar natin. So parang normal lang, oh. Pero kung papasin nyo, medyo nagkaroon siya ng konti sa loob kasi nga sabit siya, no? Pero kung mapapansin nyo, pag tinanggal natin yung handlebar, maganda yung pagkakayupi, no? Parang dinesign nyo na talaga. Hindi tulad ng pagpinukpok, ang pangit tignan, no? So yun, konting share lang sa inyo guys. At syempre, dagdag ko na rin, dahil nga single lang ginagamit natin, tinanggal ko isang shock, no? So dito nakalagay yung isang shock papunta rito. So tinanggal ko lang isa para maganda yung plane ng ating shock na medyo malambot, no? Yan. So kaya medyo malawad na siya. Yan. 3 inches ang binaba ko guys. So tamang-tama lang yan. And then ang asa pa rito guys, syempre pag niloward natin to, merong disadvantage, no? Ang disadvantage nito, lagi kang lang magse-center stand. Hindi ka na makakagamit ng side stand kasi itong side stand ay masyadong mahaba, no? So pagka tinayo mo yan, matutumba yung motor mo, except na lang bibili ka ng bagong side stand na medyo maliit. So sa akin, umorder na ako sa Orange Shop ng 18 cm, no? 18 cm para kahit sa side stand natin pwede. Pero itong ngayon, hindi mo na natin magagamit tong side stand, no? So puro center stand lang tayo, no? At ang isa pang disadvantage dito guys, syempre pag niloward nyo, medyo matagtag siya, no? Hindi naman siya sobrang tagtag, pero medyo matagtag siya kasi nga medyo mababa na at konti na lang ang ipi-plane niya dito sa ating shock. Hindi tulad ng pag nasa taas, medyo malalim ang lulubugan niya, no? Kaya ito, 3 inches lang ginawa ko para meron pa siyang allowance dito na ganito kataas na shock, no? Siguro mga 3.5 inches to, no? Ayan, no? So mga 3.5 o 4 inches pa ang taas ito. So pwede pa, no? So yun guys, at I hope meron kayo natutunan dito sa ating simpleng vlog, sa simpleng pag-share sa inyo, no? Kung paano iloward yung ating motor, no? Kung paano iloward yung harapan na hindi na kailangan tanggalin tong handlebar at pukpukin, no? So napakasimple, gano'n lang siya guys sa mga bagong labas dyan. Kasi yung iba naman alam ko pasok natin ganito pero sa ngayon hindi, dahil pagdating dito sa ilalim, ayan, tatama yun. So yun lang, diniskarte lang natin. Pero ngayon kung makikita nyo sa gilid, medyo nagkaroon siya ng UP na kaunti, pero maganda yung pagkaka-UP niya, no? Hindi natin pinukpok, no? Ayan. So yan guys, hanggang dito na lang. At kung nagustuhan mo itong video na to at may natutunan ka, no, palike ng ating video, comment na rin kayo guys kung taga saan kayo, no, para alam natin kung saan lumabot itong video na to. And then guys, huwag kalimutan i-share, no, at mag-subscribe sa ating channel. Click nyo na rin ang bell para lagi kayo update pagka meron tayong bagong mga nilalabas sa video, no. So ayan guys, Rusi user dyan. Ayan, so ride safe.